Ano, sweetie, kaya mo to? Oh. Paling mo doon kung anong minamaniho ko. Oh, yan. Oh, kakain na raw. Itong pinakaantay natin. Mag-release na ng layag. Kakaibang experience to. Parang ang ganda matulog dito kasi mas yung walang aircon pag sa probinsya. Pag kinyan yung bubong, presko. Ito malamang may tao. Ito nakakortina. Tapos yun ang bata, no? Pangarap nyo rin bang makasakay ng yate? Kung pangarap nyo, siyempre, pangarap din namin. Kaya kung halimbawang hindi pa kayo nakakasakay, sumama na kayo sa amin dahil 2 araw tayong maglalayag at 1 gabi. Magmumula tayo dito sa Manila Bay, babaybayin natin ito. At habang binabaybay natin ito, nako, ang gaganda ng view na makikita nyo. At madadaanan din natin itong El Fraile. At malalaman yung ibang detalye nito pag nadaanan natin. Madadaanan din natin itong Crater Island at pipilitin natin makadaong dyan. Ngayon, dire-diretso lang itong paglalayag natin at madadaanan itong part ng Bataan. Itong Mariveles. Ito yung 5 fingers kung nakikita nyo. Matagal ko nang gustong i-vlog ito dahil mahirap makarating dito. Halimbawa, babiyahe kayo ng Maynila, iikutin pa natin yan hanggang marating ito. Ngayon, kung wala kayong kakayahang umakyat at bumaba, hanggang Tanawan na lang kayo. Madudungaw nyo na lang ito. Pero sa paglalayag natin, madadaanan natin ito ng malapitan. O yan. Bukod dyan, dire-diretso lang paglalayag natin at dito tayo mag-overnight. Hindi dito sa beach dito mismo sa yate. Ngayon, after natin mag-overnight dito, kinabukasan, maglalayag tayo ulit. At babaybayin natin itong karagatan muli. At dito tayo pupunta. Narinig nyo na ba itong kay Lamnem Bay Resort and Marina? Ayan, hindi pa ako nakakarating dito. At dito rin natin malalaman yung mga presyo ng kanilang mga room. At itutour namin kayo sa area na yan. Okay? Tara na! Bye, sweetie! See you in Bataan! Magkakar ako. Susunod tayo. Ibibigay ko lang yung ibang detalye nitong yate na sasakyan natin. Ito ay private. Kung gusto nyo mag-enjoy, umikot dito sa Manila Bay, Bataan, Corregidor, hanggang nakakarating ng Palawan yan. So, comment lang kayo sa video natin at para malaman nyo yung buong detalye. Ngayon, magmula dito sa Manila Bay hanggang Corregidor, nasa 3 hours yan. Tapos, from Corregidor, didiretso tayo ng Bataan sa Mariveles. Kaya sama lang kayo. Bye for now. Yan, Sofitel, sarado na. Oh, ito na. Bali 5 ang kwarto nito. Tapos, bago pumasok sa loob, siyempre magwawash muna at iwan yung mga tsinelas dito. Kasi pag pinakyat mo, magagasgas to. Oo. Ganun talaga pag nasa boat ka, pasensya ka na. Okay lang, no problem. Boat is talaga nakapaalan lahat. Oh, first time sir sabi ko nga wala nito sa bundok. So ito, pakita ko lang muna sa inyo ha. Oh, itong pinakasala. Ay, grabe. Ang ganda. Ang lamig. Hanggang dito lang muna tayo dahil mag-aayos lang tayo at mamaya sisilipin natin yung mga kwarto. Bago ko ipakita sa inyo yung mga rooms, ito yung monitoring kung sakaling merong typhoon. Halika, ipapakita ko sa inyo yung mga rooms. Ito itong na mga nakasakay dito, kasama na kami, ay bali 10 lang kami dito, bali 2 pamilya. Tapos bago pumasok ng room, aircon, ayun.
Tapos, nasa sa inyo na yan kung gaano kalamig, ang temperature ng gusto nyo. Ito naman yung open ng room. Press. Yun! O, ayan! Ito rin yung magiging room natin. Yung room na ito ay pare-parehong laki. Tapos, ito naman, yung may steps na yan. Steps ba ang tawag yan? Yan ang emergency exit. So, ito yung mga cabinet. Ito pa. May mga unan pa rin pala dito. Bago bumalik sa dining or sa pinakasala, ito yung CR. O, ayan. Open na siya. I-close natin ulit. Tapos, buksan. Ito yung flash. Oh. Tapos, ito yung drain. Oh. Tapos, ito naman yung bidet. Ngayon, huwag kayong maglalagay or maglalagay ng tissue dyan. May basura naman dito. Okay, akit tayo at ipapakita ko sa inyo yung pantry o yung kitchen. Ito na yung papunta ng kitchen. At may room din dito. May kwarto. Oh, di ba? Ang dami natin pagkain dito. Oh, ayan. Ayan yung mga pagkain natin. Talagang pang private talaga ito. Pang pamilya. Tapos, ang labas dito. Yun. Diyan tayo galing. Punta tayo sa pinakataas. At mamaya, abangan niyo yung yung angat ng layag. Ay, naku, andito na pala yung ali. Anak ko. Kaya pala hindi kita makita, andito ka na. Oh, ay, andito pala si Kap. Ay, Kap. Oh, pwede ba ako maniho niyan? Sure, later sir, pag may layag sir. Oo, yung pipinahan ko yung mga barko na yan, ha? Kapag ka nalagay na ba yung layag, pinapatay na yung makina? Depende po. Depende. Depende sa takbo natin, depende sa inahabol natin na schedule kasi yung hangin is unpredictable po siya. So, Oo. depende. Ito si Justin. Hi, Justin. Hi everyone! Welcome sa ating vlog for today and we are cruising in our yacht and going to Bataan! That's right. What will we do in Bataan? We don't know, but that is the beauty of life, the journey ahead of us. Tayong sa Justin ay anak siya ng may-ari nitong yate. Sa gilid itong yate, pwedeng maglakad-lakad. Lakas ang hangin. Oh, dyan tayo galing. So, ayun. Di ba? So, ito nakikita nyo sa mga dinadaanan natin. Ito yung nakita natin sa rooms na fire exit. So, ito yung mga life jacket. Oh, ayan. Ang dami nito. Oh. Ito ang pinakaantay natin. Mag-release na ng layag. Yan ang halos na. Ang sarap niyan. Woo! Talaga lang. Oh? Ha. Kakaibang experience to. 'Di ba may bearing diyan? Meron din dito sa kabila.
Dinownload lang. Ayan. Pero for navigation, Ibig sabihin, paano ka navigate? pagka hindi makita sa kanan dahil may layag, doon ang bearing na gagamitin. Manual check mo siya dun. Ang oras ngayon ay 11:30 ng umaga. Ito ang pinakamasaya kainan. Sa oras na 12:50, ayan tayo, yung triangle na yan. Tapos, ayan yung corridor. So, hindi muna tayo dadaan sa corridor. Didiretso muna tayo sa may Mariveles. So, banda dyan sa taas. Pero itong malaki nito, part na ito ng Bataan. Ayan siya. Oh, ayan. So, iikot lang tayo dyan sa may chimney na yan. Yan ang part ng Mariveles. Tapos, ayan ang corridor. Haha! Nahihilo na yung ali, oh. Bagsak na. Ito na yung Five Fingers na isa sa mga list na gusto namin punta ni Sweetie. Yun nga lang talagang akyatan blues yan. Tapos magdadive ka dyan, no? Tingnan niyo yung image sa picture. Ayan siya. Tapos, nandito tayo ngayon. Sa oras na to, 45 ng hapon, nandito na tayo sa Lucky Beach. At magdadak lang tayo dyan or pupunta at maglalakad. Ito ay part na ng Mariveles. So wala na tayong layag. Tinanggal na. Mukhang pino yung buhangin dito. Pino nga yung buhangin. Maganda magyapak dito. Yung mga ganito, pwedeng mag-overnight sa mga ganito, 1.5 ang bayad. Ayon dito sa namamahala. Tapos yung ganyan, 700 mag-apon. Pwede naman daw magdala ng mga pagkain dito or baon. Yung buhangin dito ang maganda. Tapos, mahina ang signal dito. Meron naman sila ditong wifi. Yun nga lang, magbabayad kayo sa mga mag-overnight. Nasa 100 pesos yata or mahigit. Ganun. Ngayon, kung tinatanong nyo kung paano pumunta dito, halimbawa galing tayo ng Manila, so didiretso ng port ng Mariveles or tinatawag nilang Porto. Ngayon, ang 10 tao sisingilin ng 3,005. Pag lumampas sa 10 tao, sisingilin na ng 350 ang isang tao. Ngayon, dire-diretso na kayo dito. Doon sa 3.5 na yon, halimbawa 10 kayo, kasama na doon ang tour sa may Five Fingers na nadaanan natin kanina. CHIPAL. PARY lang. Ilonggo pala yung ano nila eh. Boatman nila. Ito, kuya ba yun? Ito meron ng 500. Wala. Bayad po kuya. Sa oras na 5:30 ng hapon, andito pa rin tayo sa Lucky Beach. Ayan ang sunset. Baka dito na rin tayo mag-overnight.
or mag-angkla dyan sa yate. Wow. Edson. Edson. Ganda ko, matakaw pa. Bakit Tara. ang tamis-tamis ng kinakain mo? Fresh na fresh from the farm. Oo nga, nagalo yung tamis saka yung asim-asim. Tara, balik na tayo sa yate. O yan, maraming salamat ha. Bye! It's the young lady. Okay. Ingat po. Siya nag-organize ng bangka. Contact mo niyo po si Sir, then po kontakin niya ako. Oh, sige. Bye! Ingat lagi. Uy, tumago na yung yung araw. Ganda ko no? Oh. Ganda. Yan. 20 yun. Mga ganun. Justin, calm down now. Yung nakikita nyong island na yan, yan ang Corregidor. At itong part na ito ay Bataan. Magandang umaga sa inyong lahat. At ang oras ngayon ay 8 ng umaga. Ngayon kaya itong yate na ito, sweetie, mga kabayan, ay isa itong private, hindi ito pang commercial. Kaya maraming salamat sa may-ari nitong yate na ayaw na magpakita ng kamera siya eh. Itong yate na ito, mga kabayan, ginagamit lang ito talaga sa mga kakilalang tao, hindi yung pang commercial. Kasi nga pagka ginawa itong commercial, ang tawag doon, baka maraming masira. Kaya mahal pala ng mga gamit nito. Mahal ang maintenance. Oo, kaya ang pwedeng gumamit lang talaga nito, yung mga kakilala. Katulad natin. Nakisakay lang tayo. Sumabit. Sa oras na 8:30 ng umaga, ito na yung, kung halimbawa pupunta kayo ng, or first time yung mag-tour dito sa Corregidor, ito yung kanilang docking area. Dito kayo ibababa. Ngayon, gusto nating bumaba, pero ayon sa kapitan, malalaki yung alon. Ibig sabihin talagang, kasi bago tayo pumunta dyan, hindi naman tayo makatabi, gagamit tayo ng rubber boat. Yung ginamit natin pagsakay papunta dito sa yate. So, depende sa desisyon ng kapitan kung pwedeng mag-dock tayo dyan as a visitors. Pero pagka halimbawang mga sanay na gumamit ng rubber boat, okay lang yan, yung ginakalalaking alon. So, andyan yung monument ni Douglas MacArthur. Hindi natin masyadong makita. Nagdesisyon na si Kapitan na wag nang gumamit ng speedboat dahil hindi rin makadikit itong yate dahil malaki. Yung ginagamit kasing boat na pang tour, medyo maliit. Ang gagawin natin papunta tayo na kay Labni. El Fraile muna. Okay, sige, tara. Ito yung El Fraile. Spanish term. Ang ibig sabihin niyan, toffer or panakot. Oh. Paano ka lalanding dyan? Air? So, bigla lang daan natin dito. Silalagay ko na yung link o ng story niyan. Ito itinayo ng mga Amerikano. Ang lalim niyan. Itong El Fraile ay sakop na ng Cavite. So, wala na nagme-maintain dito. Pwedeng pumunta dyan pero dapat mayroong coordination. May nakapag-vlog na dyan eh, by boat. Nakapasok sila dyan. Off limits nga. Oh, may butas nga doon, no?
So, ilalagay ko na lang yung link ng El Fraile para mabasa nyo naman yung istorya niyan. Yung purpose ng El Fraile na yan, ay yung way na yan, papasok ng Maynila. Ayan, papunta ng Maynila yan, yung lugar na yan. Ngayon, kaya din yan itinayo, mismo sa gitna, para yung mga papasok ng mga mananakop, ay, ayan, sila ang pinakagwardya. So ito nakikita nyo naman na lugar na ito hindi na isla. Ito ay part na ng Ternate Cavite. At yung direction natin, yan na yung K-Labney Resort. K-Labney Resort Marina. Tapos itong yate na ito, minsan dyan nagdadak. Kaya galing pa itong yate na ito, papunta ng Manila, kung saan doon tayo sinundo. Pero itong daungan ng yate dito, ay hindi part ng Manila Yacht Club. Ito ay hawak pa ng Coast Guard. So, ang area namin, ito, in between itong maliit at saka yung pula na yan. Ayan, ganyan yung yate natin, ano, malit nga lang. Yung dalawa, ang tawag, double hull. Yan. Bulhan. Ito. Ayan. Katamaran yan. Katamaran. Nandun din katamaran. Katamaran din ang tawag dyan. Katamaran din, maliit lang. Ayun nga lang. Ito yung malilit na ito, yan ang powerboat na sinasabi. Sailing boat. Ah. Sailing boat. Sailing boat. Yun ang power boat. Yung isa, yung walang ceiling. Yung walang layag. Yan pala ang powerboat. So, ito na yung K-Labney Resort. Yung sinosom in natin, Silang Mar, ha? yan ang double hull or katamaran, katulad din ng sinasakyan natin. Ibig sabihin yan, may pagitan sa gitna at hindi masyadong mauga or shake itong yate. Kumpara sa mga iyan, meron ding isa doon, no? 15 lang, 15. Meron isang double hull din doon, pero mas malaki ito. Very good. Mukhang pino din yung buhangin dito. So ito na yung buhangin dito sa K-Labney. Baka narinig nyo na itong K-Labney. Ipakita ko na sa inyo yung ano dito, yung buhangin. So ito yung lugar. Check nyo na lang sa website nila yung K-Labney para malaman nyo yung mga presyo. Ikot ko muna kayo ha, tapos yung mga presyo, ipapakita ko sa iyo sa screen after natin mag-ikot. Pero, ang una kong inalam, pagka naka-check-in kayo dito, libre. Ito yung mga lamisang yan. Naging interesting na nakita ko dito, pag bungad pa lang, bukod dito sa pool, itong dome, na makikita nyo rin ang presyo. Parang sarap mag-overnight dito. Kasi yung pinaka-cover nila, dahon. Napansin ko, ano kayang halaman ito? Pakita ko na rin sa inyo ha. Halaman, ano ba ito? Totoo ba ito? Tandali. Parang hindi totoo. Matanong nga, mamaya. Oo, lahat ng puno ganun, oh. Kasi kaya ko sinabing baka hindi totoo dahil pare-pareho yung sukat. Tatanungin natin ha. Pero itong naka-cover dito sa dome, ito yung yari sa Nipa. Yan. Parang ang ganda matulog dito kasi mas walang aircon pag sa probinsya. Pag ganyan yung bubong, presko. Ito malamang may tao, ito naka-kortina. O, pwede ba ako makakita ng isang kwarto na bakante? Ayun. Sige po. Salamat. Pare-pareho naman daw yung design. Tapos, bukod dito, baka tanungin nyo kung ito lang ang competition, mayroon pa doon sa may tinatawag nilang Las Casas.
Oh, ang ganda ha. Okay siya. Pangdalawahan lang talaga ito, no? Opo. Tapos, Pwede po siyang apatan, sir. apatan. Hindi rin alam ni ma'am ang presyo rito. Katulad nga, ipapakita ko sa inyo mamaya yung presyo dyan sa picture ng ating video. Sa last part, pagkatapos natin ito. Malamang compliment na ito. Yung kape ate, no? Compliment na ito. Yes po. Ang cute. So, ayan. Ito siya. Dito po sa kagil po yung CR. May CR pala dito. Lahat ng dome, mayroong sariling CR. Yes po, sir. Mm. Ay, okay siya. Katukin nga natin to. Oh. Laminated wood siya. Tapos, anong tawag ito? Banig. Wala na si ate, iniwan na ako. Mayroon pa ako itatanong. Andiyan ka lang ba? So, ayan. Para sa akin, okay siya. Itong dome. Meron akong itatanong sa iyo, ha, bago makalimutan. Ito bang mga halaman na ito na kalagay sa mga puno na yun, ay totoo? Yes po. Totoo ito? Ito po, Oy. hindi po. Yun. Yan po yung yung pinaka po ng ilaw po sa gabi po. Yung pinaka-wire. Yes po. Ay, oo nga. So, sa madaling salita, Ito po, yan po yung mga tunay. Ito po yung mga hindi siya totoo. Kaya sabi ko nga, napansin ko, pare-pare yung sukat ng halaman. So, ito yung mga totoo. Yes po. Okay, sige, punta tayo sa restaurant. Daanan natin yung pool. Ito na yung kanilang pinaka-restaurant. Meron pa rin palang pool dito sa unahan. Pasok tayo dito sa kanilang mga souvenir shop. Hi, good morning. Oh, ito. Patingin lang ha. So lahat ng makikita dito, ma'am, ay pwedeng bilhin. Parang narinig ko yung boses ko sa video na pinapanood. Baka po nanonood mo si Chef po. Oh. Salamat. Bye-bye. So, magmula dyan sa souvenir shop na nakita na natin itong pool na ito, kayo lang umikot. Malawak pa pala ito. Ito pala yung magandang view mula dito sa restaurant.